Ito mga paps, issue natin. Hindi siya na-kickstart, matigas. Ayan o. Ayan, ayaw, matigas. Matigas siya. Ayan. Matigas. So ito kasi na-stuck na to ng matagal. Hindi ko na siya nagagamit. Then bigla na lang siyang yan, stock up na siya. So ngayon bubuksan natin yung head natin, yung block. Check natin kung anong nangyari sa kanya, ba't siya nag-stock up. Ito mga paps, bubuksan natin yung block. Ayan, after nating hindi nagamit siya ng ng matagal. Ayan, check natin kung anong nangyari sa block niya. Ang suspect ko dito, kinalawang na yung piston ring. Kaya hindi na siya nakikick. Yan, nag-stack up talaga. Ayan, silipin natin yung block kung ano yung condition niya. So, ayan, kung nakikita niyo yung block niya, puro kalawang na siya. Oh. Ayan. Puro kalawang, kaya pala nag-i-stack up na siya. Ayan, oh. Ang dami ng mga build-up na kalawang. Hindi siya, hindi siya carbon deposit. Kalawang siya. Ayan, oh. Nakita nyo. Kaya, hindi talaga makikikin kapag kaganyan mga paps. So, kapag ganito, yung naging problema natin, matagal kasing nai-stack yan nagkakaroon ng moisture, tapos kakalawakin siya. So, gagawin natin dyan, check natin yung piston ring kung anong kondisyon. Ayan o, nakita nyo mga paps. Sobrang stack up na talaga niya, kaya ginamita ko na siya ng ng rubber mallet. Ayan o. Hindi siya matanggal. Nag-stack up yung piston ring natin. Okay, ayan. So, ito. Ayan, natanggal ko na siya. Ayan o. Bumungad agad yung, yung piston ring. So, kung nakikita nyo yung piston ring, hindi na siya nakaangat, hindi na siya maluwag. Bali, nag-stack up na talaga siya. Ayan o, kinalawang na yung part ng, ng oil ring, tsaka expander ring. Ayan o. Halos lahat siya, lumubog. Hindi na siya gumagalaw. Nag-stack up talaga siya. Gawa nung kalawang. Ayan, tanggalin natin yung, block. Tignan nyo. Ayan yung kondisyon ng block natin, oh. Ayan, oh. Kinalawang talaga siya. Kasi, hindi na siya nababasa ng langis. Kaya kinalawang siya. Ang tagal niyang nag-stack up. Ayan, sa mga, sa mga motor nyo na hindi nyo madalas gamitin. Ayan, pwede sa inyo mangyari to pag hindi nyo ginamit. So, para maiwasan natin yan, kapag hindi nyo gagamitin yung motor nyo, is paandarin nyo, pa-startin nyo kahit isang beses lang sa umaga. Yan, araw-araw or every other day. Yan, kahit pa-startin nyo lang sa umaga, kahit mga 5 minutes lang. Yan, araw-araw or every other day. Para hindi siya may istaka, para malulubricate yung 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 block natin, yung cylinder wall, tsaka yung piston natin. Ayan. Para hindi siya mag-stack up. Ayan, nakita nyo, bumaon siya. Hindi na siya gumagalaw eh. Ayan o, yung piston ring natin. Yung expander, oil ring, yan, second ring, tsaka top ring. Mga compression ring, yan. Stack up na. Ayan. So, kapag ganito, papalitan na natin yan kasi hindi din matatanggal eh. Ayan o. So, ito yung block natin o. Ayan o, kita nyo, puro kalawang. Yan, yan yung mangyayari kapag na-stack up ng matagal yung motor natin. Okay mga paps, hindi lang to sa motor ginagawa rin natin to, gawin rin natin to sa mga sasakyan natin. Kung hindi natin siya madalas ginagamit, ipa-startin natin siya kahit sa umaga lang. Ayan, para mag-circulate yung langis. Kasi nangyayari din yan sa mga sasakyan. Hindi lang yan nangyayari sa motor. Pwede rin mangyari sa mga sasakyan natin. Kaya para maiwasan natin yung pagkasira is ipa-startin natin para mag-circulate yung langis kahit sa mga sasakyan natin. Ito mga paps, itatry natin siyang i-restore or i-recover kung kaya pa matanggal yung yung mga piston ring. Kasi kinalawang lang naman siya eh.
baka pwede pa siyang matanggal. Ito, binabad ko siya sa sa gasolina. Ayan, tingnan natin kung matatanggal or mare-recover pa natin. Kasi sayang naman kasi kinalawang lang naman siya, hindi naman siya na tuyuan ng langis or hindi naman siya nag-overheat. Ito naman yung block natin. Try natin kung mare-recover pa natin. Ayan, gagamitan ko lang siya ng sandpaper liha. Check natin kung matatanggal natin yung mga kalawang. Wala naman talaga siyang tama kasi wala naman siya mga deep scratches, no? So, ang nandyan lang is kalawang lang. Ayan, tatry natin siyang tanggalin. Tingnan natin kung pwede pa natin siyang magamit. Medyo mahal din kasi yan kapag bumili tayo ng brand new. Bale ito mga paps, tinry natin siyang i-recover kung kaya pa. So natanggal ko yung ibang ring, oil ring, yung expander tsaka yung top ring. Pero yung second ring hindi ko na siya matanggal, nag-stack up na siya. So bumili na ako ng piston kit. Ito, pang Wave 125 pero pwede rin siya pang XRM. So standard yung sukat niya. Parang stock lang din siya. Ito yung mga laman niya mga paps. Meron na siyang piston ring set. Ayan, kompleto na yan. So, meron din siyang kasama. Ayan to, piston. Mismo. Standard din yung size niya na. Stock lang din. So, meron din siyang kasamang piston pin tsaka lock. Ayan. Piston pin lock. Tapos, bumili na rin ako ng head gasket mga paps. Yan. Pag nag-overhaul tayo, kailangan natin yan. Ito yung block natin. Buti ano pa siya, okay pa siya. Nasalba pa natin siya. So, niliha lang natin siya para matanggal yung mga kumapit na ras. Tapos, ayan, okay na siya. Okay na ulit. So, pwede pa natin siyang gamitin. Yung pinaka piston lang yung nagkaroon ng problema. Ayan. So, tara, buuin na natin. So, ito, para malaman nyo kung saan yung mga position ng piston ring. Etong kulay, parang kulay gold. Yan yung sa top. Sa una to. Tapos itong kulay itim, second ring to. So, first muna, kabit muna natin tong mga oil ring, tsaka yung expander ring. Ito. So, bali sa pag-i-install naman ng oil ring tsaka expander ring, dapat ganito yung magiging position niya, yung itsura niya mga paps ha. Dapat yung endpoint niya nakatapat lang, hindi siya naka-overlap, no? So, dapat nakaganyan lang siya, yung parang triangle. Yan, yung nakabilog na yan. So, nasa gitna yung expander, tapos yung dalawang oil ring, nasa taas tsaka nasa baba. Bali, magiging palaman yung expander natin. So, dapat, ayan, hindi siya naka-overlap. Dapat tapat lang siya. Yan, kagaya ng parang triangle. So, dapat nakaganyan yan yung tamang kabit ng expander at oil ring natin. So, mamaya, yung mga tapat-tapat yan, may mga, position yan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo. So, ito, next natin yung kulay itim. So, itong kulay itim. Yan. So, merong nakalagay dyan na may nakalagay na letter dyan. So, pag may nakalagay na letter, ibig sabihin, siya yung nasa sa top, sa ibabaw. So, hanapin natin yung sa ibabaw niya. Standard, di ko alam kung kita. Pero meron yan nakasulat. Bali, ito nga pala yung mga position ng mga ring mga paps. Ayan. I-post nyo na lang, tapos i-screenshot nyo na lang. Yan, para meron kayong copy ng mga tamang position. Ito, standard to sa Honda. Yan yung sinusunod ko. Bali yan, kabit na natin yung piston pin natin. So, bago natin yan ikabit, lalagyan muna natin ng langis yan, papahira natin.
para madali lang siya ipasok, tsaka naka-lubricate na. Then, ito yung lock. Lagyan natin yung lock. Yan. So, pwede na natin tanggalin to. Yan. Ito mga paps, bago nyo ilagay yung cylinder block. Yan. Pahiran nyo ng konting langis yung loob ng cylinder block natin. Tsaka yung ano natin, yung piston ring. Yan. I-lubricate natin siya ng engine oil bago natin siya ikabit. Para sa ganun, lubricate na siya. Pag pinaandar natin yung motor natin. Ayan. Hindi na siya magagasgas. Ito mga paps, kapag nag-o-overhaul tayo or nagtatap overhaul tayo, lagi natin siyang bibilin ng bagong gasket mga paps. Ito, bagong head gasket to. Para sa ganun, hindi na natin siya lalagyan ng mga gasket maker. Kasi pangit kasi pag may gasket maker yan. Napupunta yan sa combustion or nakakabarado ng mga engine passage yan. Ayan. Mga engine oil passage. So kapag bago, ayan, hindi na natin lalagyan yan. Ito mga paps, itatap dead center nyo lang yan. Itatapat nyo lang to dito sa may marking. Ayan, meron dyan. Tapos, ito dapat naka T. Marking dito. Ayan o. Yan. Yung nakatapat yan, tsaka to. Tapos, yung piston natin yan, nasa ibabaw na yan. Naka-top dead center na yan. Okay, so, pwede na natin isara. Yan. Kabit na natin yung carburetor, tapos yung cover dito. Tapos, testingin na natin. Okay, ito mga paps, nakabit na natin. Yun. Ang issue natin nung nakaraan is mahirap siyang i-kick. Stack up yung kickstart niya. So, ngayon, testingin natin muna. Huwag muna natin pala i-on. Testingin muna natin to kung nakikick na. Ayun, nakikick na siya. Yan. Okay na. So, start na natin. Check natin kung tatakbo. Yun, one kick lang mga paps. One kick lang siya. Ayan o. Yan. Okay, buhay na ulit yung XRM natin. So ngayon ito, since bago yung ano natin, yung piston ring. So iwasan nating ibirit yung throttle, no, kasi nasa ano pa yan, kumbaga break-in period pa. So hintayin natin siyang mag break-in muna bago natin ibirit-birit. Kasi ano pa yan, lalapat pa yung piston ring natin. Yan. Tingnan natin kung umuusok. Okay. Good. Walang usok. Okay, goods din yung ano, throttle response natin. Maganda rin. Ayan o. Sasabay na natin yung change oil natin dito. Ayan. Siyempre kasi na overhaul, top overhaul natin. Oh. Palitan natin ng bagong piston, tsaka piston ring. So ngayon i-change oil na natin to kasi medyo matagal nang na-stock to eh. Kaya ang recommended ko sa inyo, kapag hindi nyo ginagamit yung motor nyo, kahit hindi nyo ginagamit, i-change oil nyo siya every 6 months. Yan. Every 6 months or 2,000 km. Okay mga paps, kung nakatulong sa inyo tong video na to, paki-like naman yung video natin. Then kung bago ka pa lang dito sa channel natin, is huwag kalimutang mag-subscribe and then pa-click na rin yung notification bell button para ma-update ka sa mga susunod nating bagong video. Ride safe mga paps. I got an arsenal. I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock. Think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock.